Okay, welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. At ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At bago tayo bumati at magpasalamat ay babasahin ko lang ang katanungan ni Bali Manoj JSBWKB. Okay. Ang sabi niya, Sir, ano po yung orange tip na 357 na bala at kung gaano ba siya kalakas? Okay, bago ko sagutin yan ay gusto ko lang bigyan ng pansin si Efren Scenario Arivalo na huwag ka nang manood sa aking YouTube channel dahil pinapakailman mo yung mga sinasabi ko. May YouTube channel ka naman ay wala ka naman subscribers, yung YouTube channel mo na lamang ang atupagin at huwag ka makialam sa mga sinasabi ng mga ibang YouTubers. Bahay namin ito, kami ang masusunod kung ano sasabihin namin. At kung ano man ang aming introduction ay introduction namin yon. Gumawa yung YouTube channel mo, gawa ka ng sarili mong content at kung ano man ang sabihin mo, bahay mo yun eh. Ang mahirap sa mga kagaya mo, nangangain, kumakain sa ibang bahay, pero pakailamin. Yun lang masasabi ko. Okay, natatawa sa iyo. Okay, Efren Scenario Arivalo, huwag ka nang manood sa aking YouTube channel ha. Okay, bago ko sagutin yung kasagutan niyan, kung ano ba yung orange tip na 357 na bala at kung gaano siya kalakas, ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa panunood at pag-share ng aking mga videos dahil kayo ay nakakadagdag sa pagdami ng ating mga subscribers. At maraming salamat sa mga hindi nag-skip ng ads sapagkat nakakatulong kayo sa ating revenues na kung saan ang kinikita ng ating YouTube channel ay para doon sa 6 na estudyante na anak na single parent natin tinutulungan. At maraming salamat din doon sa nagpadala sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan dahil yan po ay anak ko, ang aking tresurera, na siyang tumatanggap ng mga donasyon ninyo. Binibigay ninyo at yan naman ay nakakarating doon sa ating mga estudyante na ating mga tinutulungan. Bagaman sila ay sa public school nag-aaral, ay kailangan din naman nila ang mga pambaon para naman sila ay makapagpatuloy ng pag-aaral. Ayan po. At maraming salamat lalo tigit kay Noli Peace America ng Virginia, USA. Yung ikaw ay malaking tulong sa ating mga beneficiaries dahil regular ka nagpapadala sa ating YouTube channel at natutuwa yung ating mga tinutulungan dahil naibili na natin sila ng mga school supplies sa tulong mo. Okay, at yan. At ganun din, salamat din kay Jubil Platon Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia. At shout out pala doon sa aming mga kababayan dyan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Kung kayo ay mapasyal dyan, puntahan ninyo sa Alvarez Street, yung dati kong machine shop. At yan ay tinayuan ng aking bunsong anak na si Elmer Jr. ng Papa Burgers. At mapapa burger kayo sa sarap, sa halagang 40 pesos. Sabihin lamang ninyo yung aking na kayo subscribers ko, buy one take one. Okay, Papa Burgers sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Maraming salamat po. Yan. At gusto ko lang linawin yung mga kulay ng mga bala. Okay? Dahil ang mga bala talaga may kulay. Okay, kamukha nito may kulay din. Yan. Yan po ay may mga purpose. At kung ano man ang purpose niyan, ay dapat nating malaman. Dahil iba ang sa mga military. Baka kasi makakita kayo ng ng mga may kulay. Kala ninyo pari-pareho. Hindi po lahat ng isda ay tulingan. Okay. May mga purpose po yan. Iba ang sa military. Kamukha halimbawa ng red or pink. Okay. Yung mga red or pink ay mga tracer rounds which have visible trail towards the target, making them useful for adjusting aim and low visibility. Okay, kamukha nito. At meron pang may kulay yan dyan. May mga iba-iba yan. So, kaya nakikita natin minsan yung napapanood natin yung sa mga live na nakukunan ngayon ng
ano ay nakikita natin yung bala. Nakikita natin yung bala. Ito ginagamit ito sa mga anti-aircraft para na-adjust nila yung aiming kung saan tumatama yung kanilang bala, na-i-adjust nila. Kaya nakikita natin 'yan. Nakikita na natin ngayon yan sa mga sa mga live na mga gera. Nakikita natin itong mga ganito. So ayan, may mga orange tip din yan, red or pink. Okay. Itong mga green, ito sa mga sundalo ay frequently indicates armor piercing or incendiary rounds, but it can also combine the applicabilities of AP and incendiary rounds in some cases. Definitely check with the manufacturers before purchasing. Ensure you're getting features you want. Okay, so huwag tayong basta-basta gagamit nito. Ito yung mga piercing bullet. Kung ito ay sa mga military, kaya alam ng military kung anong balang gagamitin nila. Kung ang mga antitirahin nila ay mga nasa sasakyan, sa mga armored vehicle, yan ito. At yun namang white, open represent steel bullet core. Short range tracer round. Yung mga pangmalalapitan na tracer rounds. Okay. These are pretty rare. Bahira lang yun. Meron ding yellow. Can denote wide variety features including bright light tracer. Karamihan tracer high explosive. Ito yung mga high explosive or heavy ball rounds. Mabibigat ang ball rounds. Obviously, if you find some dislying round, make sure you're definitely in search before deploying it. O yung orange tip, open use for low ricochet. Ito yung mga low ricochet, yung hindi masyadong nagre-ricochet. Limited penetration, hindi masyadong nagpipenetrate. Ito yung mga rounds, explosive or dark ignition. Tracer rounds, again, check. Basta lahat ng mga bala, huwag kayo basta-basta gagamit. I-check ninyo yung mga manufacturer. Yun ang sabi, lalo kung tayo ay mga sibilyan. Ang nakakaalam talaga nito ay mga military, itong mga bala na ganito, mga pang-military. So, gusto ko lamang sa inyo na hindi pare-pareho ang mga manufacturer. Dahil, baka makakita kayo ng ganitong bala, ayan, ito yung ginagamit sa training. Ito yung UTM na kung saan ito ay non-lethal na nagmamarka ito. Pero ang pag ito sa training na ginagamit namin ay pinapagamit namin ito sa training, naka-best yung mga gumagamit nito. Kasi yung mga paintball, iba naman yung paintball, yung mga baril nila ay hindi makatotohanan. Ito sa totoong baril ito binabala. Totoong baril ito binabala. So, malalaman kung saan ka tinamaan. Ito, ginagamit sa mga war games. Ito. So, baka akala ninyo at orange bullet ay mag-ingat kayo. Hindi basta-basta, baka akala, ay orange bullet yan, non-lethal yan. Ito, non-lethal ito. So, hindi lahat, baka sabihin niyo ay, yan yung sinasabi ni, piniparams instructor na non-lethal, ay di nakamatay pa kayo. So, puntahan na natin yung katanungan sa mga 357. Okay. Mahirap ito May mga manufacturer, ang titingnan ninyo kung sino yung nag-manufacture ng bala. Pero ang kalimitan dito ay yung mga orange, kasi meron din na yung mga non-lethal designed for non-forcing training exercise, yan yung sinabi ko sa inyo. Meron ding sari-saring caliber niyan. Okay? So, dapat alamin ninyo yan. Meron din dummy rounds na yung dummy rounds, ito ay yung dulo niya, itong kanyang heads ay orange din, pero dami siya. So, baka sabihin naman niyo ay dami lang ito. Ay, mag-ingat po tayo. Alamin natin yung
hindi kumo yun ay ganun ang kulay, ay alamin natin yung manufacturer, sino ang nag-manufacture niyan, at yung kanyang qualification, yung kung ano ba yung siyang meron ding blank. So, hindi yan talaga pare-pareho. Pero ang orange tip ammunition, open associated with tracer rounds. Yung tracer rounds, yun yung nakikita natin, sa dilim. Lalo pag madilim, nakikita natin yung kung saan yung trajectory ng bala. Particularly dark ignition tracers in cannon calibers and can also indicate low ricochet explosive rounds. O yan. Designed specific purposes. Yan ay may mga purposes yan, kaya na-idinisinyo. And it's important to consult the manufacturer specification for details. Ayan. Maliwanag ha. Hindi ko mo nakakita kayo ng bala na ay hindi naman ninyo alam kung ano yan. Dapat yan alamin ninyo yung manufacturer ng bala na yan. Sabi dito, important, consult the manufacturer's specification for details. Alamin natin kung ano yan. Okay, so maliwanag. Hindi como orange. Ay tira tayo ng tira. O baka sabihin naman ninyo ito yung dummy bullet. Baka naman ito yung sabi nyo pan-training bullet. Okay ha? So puntahan na natin yung tanong sa 357. Okay, kasi ang 357 ay kamukha nitong Hornady defense Hornady Manufacturer Incorporated. Yan yung mga gumagawa ng mga hollow point. Kasi yung mga orange tip na yan ay hollow point na nilagyan ng plastic doon sa dulo. Hollow point yan. Bakit nilagyan nila ng ng parang plastic na orange doon? Yan ay para yung kanyang ang tawag dito, yung kanyang hindi magbago yung kanyang speed. Kasi nga hindi siya halo. Kumbaga yung halo nilagyan nila ng palaman para yung kanyang alam natin yung paghalo ay may sa hangin yan. O may sagabal sa hangin. At saka yung plastic na yan, ayan ay tumutulong pag tumama para mag-expand yung bala. Tumutulong yan. Yung nakalagay na orange na yan dyan. Kasi hollow point nga yan na nilagyan lamang doon. Yung iba naman walang nakalagay. So, wag ninyong, sabi nga, pwede ba nating alisin? Wag aalisin yun. Wag tatanggalin. Kasi nakakatulong yun pag tumama yung bala. At ito ay magandang pang self-defense. Kasi ito yung mga bala na hindi nagpipenetrate, low penetration, pero nag-i-expand yung bala. So yan ang katangian yan ng bala na yan. Yang gawa ng ito yung Hornady Critical Defense Projectile. So magandang pang defense ito. Pero nga aalamin muna ninyo yung manufacturer, baka kung ano yung purpose nun. Ito Hornady orange bullet refers to orange tip found on some Hornady ammunition, especially their AX copper alloy expanding super shock tip bullets. The orange color is used for various purposes. May various purposes. Including signaling, low ricochet, limited penetration, yan sinabi ko, or a tracer round. Hornady also use orange in their apparel such as their high visibility orange hunting cap. Madali mo siyang makikita.
at makikilala siya. So, parang tatak niya yan dyan. Itong bala na ito ay monolithic copper alloy. Ano yung monolithic copper alloy? Ito yung walang lead. So, ito ay safe gamitin sa ibang mga bansa. Bawal yung lead. Kamukha ng sa Amerika may mga state na bawal yung lead na bala. So, ito yung mga bala na pure copper alloy. Pure copper alloy na yun nga, may nakalagay doon sa dulo, pero pag tumama yan ay nag-i-expand. Design po, at ito ay nakadesign din sa 95% weight retention. Okay, maganda sa penetration dahil nga ito ay hindi man walang lead at ito ay copper alloy. The heat shield tip. Meron ding heat shield tip made for heat resistance polymer helps. Polymer pala yun, helps maintain high ballistic coefficient and consistent miplat. Okay. So, consistent yung kanyang yung plat. Pag tumama, nagpa-plat yan. Okay? At saka yung orange tip ay nakakatulong sa visual indicator, particularly in situation where low ricochet or limited penetration is desired. Maganda itong gamitin sa maganda yung gamitin sa maraming mga yung crowd. Basta sigurado ka sa tatargetin mo, hindi magpipenetrate yun. Okay, low penetration. Pero wag ka naman, at yun naman ay nag-i-expand. Okay? Parang kubra. Lumalaki yung liig. Okay. There are also non-traditional options suitable for hunting areas that requires non-lead bullets such as California. O sa California, ito ay maganda doon dahil ito ay suitable for hunting areas that requires non-lead bullets such as California. Okay, sa California, ang lead, parang ban ang lead roon. Okay, hindi ako sure, para binasa ko lang yan dito. So ayan yung mga yan ay itong binabasa ko ay product ito ng Hornady Manufacturers Incorporated. So, kanya-kanya yan Ito ay isang brand lang itong binabasa ko na ito. Dahil kung babasahin ko lahat ay So, ito yung sa Hornady Manufacturers. At ito pa. In the context of ammunition and orange tip on a 357. Yan. Ang tanong sa atin, 357. Pumunta tayo sa 357. 357 Magnum bullet typically signifies that is a low ricochet. Mababa ang ricochet. Pag tumama, hindi nagre-ricochet. Hindi ka mukha ng mga ball. Pag tumama, kung saan pumupunta, ito ay hindi ganong nagre-ricochet. Okay? Ricochet, limited penetration. Limited lang ang penetration nito. Or a dark ignition tracer round. These rounds are designed to minimize damage to the surrounding. Okay. Minimize damage sa surrounding kasi nga hindi to lead environment or to be used in a low light condition. Magandang gamitin sa mga low light condition. Okay. Ano yung low ricochet limited penetration, LRLP? These rounds are designed to reduce the risk of ricochet and to penetrate less deeply than standard rounds. This can be used in training exercises or in situations where minimizing collateral damage is important. Okay. Yung collateral damage ay malilis dahil nga hindi nagpipenetrate ito. May na magpenetrate. Kumbaga, yung mga plywood na hindi ganong kanipis ay
Pag medyo makapal, hindi na magpipenetrate. Pero wag ka naman ay yung ganito kalaki ay naging piso na. Okay? So malaki ang madadamage sa tissue. Okay, dark ignition tracer. This round often used in Canon calibers projectiles have a special metal blend that allows them to be used at night and still produce visible trace. Sa gabi visible yung yung bala. Makikita yung trace ng bala. So yan. Other possibilities. While less common, orange tip can also sometimes indicate explosive or other specialized round. It's always good idea to check with the manufacturer for spec information about a particular round. Okay, mas maganda talaga inaalam yung manufacturers. Hindi yung nakakita lamang tayo ng bala ay magbibigay na tayo ng konklusyon. Alamin natin yung manufacturers. Hindi ko sinasabi na lahat ng orange tip ay pare-pareho. Hindi ko sinasabi. Tandaan ninyo yan. Alamin ninyo yung manufacturers. Itong binasa ko ay ang manufacturer nito ay Hornady Manufacturers. Itong bala na sinasabi ko. Baka makakita kayo ng ibang brand ay hindi ko nasakop yun. Okay, pero ito yung Hornady Manufacturers. Kung alamin pa natin yung ibang mga manufacturers ay baka abutin tayo ng basta't alamin lamang ninyo. Okay, so para hindi tayo magaba, ito ay itong bala na ito ay kung depende naman sa lakas. No, hindi natin na yung lakas. Hindi pare-pareho po ang lakas. Merong 125 grains, jacketed, hollow. Jacketed hollow. Pero may sa dulo may parang plastic na orange. Meron ding 357, 140 grains. This is mas malakas ito. Hindi lang sinabi dito kung gano'ng kalakas. Okay? So, hindi pare-pareho ang kanilang lakas. Depende rin sa grains, sa bigat. Okay, so, hindi ko masasabi yung lakas. Siyempre, di kung gusto nyo mas malakas, di yung 40 grains ang bilhin ninyo. Okay. Siyempre, may 125 lang eh. Di mas malakas yun. So, suma total. Pag tayo ay nakakita ng bala, huwag tayong magbigay ng conclusion na ito ay ganun. Alamin natin yung manufacturer ng bala. Sila nakakalam niyan. Hindi pare-pareho. Iba ang specification ng military. Okay. Pero itong Hornady ay maganda yung kanyang orange tip na 357. Meron din yung meron din 9mm, meron din 9mm, meron din ibang caliber. Ang tinanong lang sa atin naman ay 357. So yun ang aking advice sa inyo. Hindi ko mo orange ay yung orange na kinakain na prutas. Okay? Iba-iba ang specification. Depende yan sa manufacturer. Kahit yung sa mga military lang nakakaalam yan. Yung mga manufacturer ng ibang bala, ay sila rin ang nakakaalam niyan. Bakit nila ginawang orange? Bakit nila ginawang berde? Bakit nila ginawang dilaw? Okay, pero sa military, sila nakakaalam niyan. So, ayan. May nabasa, it's important to note that the orange tip color does not have universally standard size. Okay ha? Ito ay nasa Google Ulitin. It is important. Ito ay importante. Note Tandaan ninyo that orange tip colored does not have a universally standard meaning across all ammunition manufacturers. Ito yung pinapaliwanag ko sa inyo. Baka hindi kayo naniniwala sa akin. Always refer to the manufacturer specification for clarification. Hindi na galing sa akin yan Binasa ko na. Para kayo ay umaba na tayo. Pero
Yan ang masasabi ko sa inyo, ha. Maliwanag na yan. Hindi ko na ulitin. Siguro na may naintindihan ninyo na hindi lahat ng orange ay kahil. Masarap kainin. Okay, so pagdating sa bala, ang nakakaalam niyan kung yung naglagay ng kulay, yung manufacturer. Okay, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nag-Smith din naman. Sana may natutunan kayo at mag-ingat po tayo sa paggamit ng ating mga firearms, especially sa mga ammunition. Okay? At lagi tayong mag-research. Hanggang ngayon, ako ay nagre-research pa din. Hindi ko sinasabi na alam kong lahat. Patuloy tayong mag-research. Tama yan, magtatanong kayo. At yan lamang ang abot ng aking kaalaman. At kung kayo ay may maidagdag pa, i-comment lamang ninyo. At para natin wag lang kayo gumaya kay Efren Senyo Arevalo. Napakailamin. Pati yung aking introduction pinapakailman. Okay, God bless us. Thank you very much. Welcome po sa atin lahat.